Ayan po. So, before lang po tayo mag-start ng message, may ano lang po, may magagawin lang tayong prayer for Israel. And kung aware po yung bawat isa, ewan ko po kung nabalitaan niya po sa mainstream media. Ayun nga po, kahapon ay all of a sudden po, kasi di ba kung tutuusin po, Sabat sa Israel. And it's supposed to be, sila po yung mag-celebrate pa ng Feast of Tabernacles. Ang talagang dapat doon sa mga kalsada, puro mga streets of dancing and rejoicing. Kaya nga lang po, nakakalungkot, all of a sudden, nagkaroon po ng pagbomba. Ayan po, sa mga parts po sa Israel at yung Hamas, ayan, sila na naman yung kumbaga yung nagkaroon ng terrorist attack sa Israel. At nakakagulat po dahil ito po ay parang first time in history na nangyari sa lugar nila na 'di ba meron po tinatawag na Iron Dome. Na sila po yung nag-intercept. Kumbaga pag may bombang parating, 'di ba? Sila yung mga humaharang. Kaya lang po sabi nga parang first time na hindi na intercept, hindi na naharang yung mga bomba na tumama. At kaya po mula daw po kahapon pa nasa mga parang 4,000 to 5,000 na bomba na yung pinapatama sa Israel. So may mga ibang na-intercept, pero meron po talaga mga parts na talagang binomba na, most especially po yung lugar ng Gaza. At sabi nga, yung lugar daw po ng Gaza, hindi daw po ito parang basta-bastang lugar lang. Para kumbaga sa Amerika, para itong Washington DC, na dapat ingatan, na protektahan. Pero yun nga po kahapon, natanggal na nila yung parang harang na nakalagay doon. So sa ngayon daw po, nasa 1,000 na yung mga terrorist na nasa loob na ng Israel. And kaya po, ito, developing pa po ito. Kaya pag-pray natin maigi ang bansang Israel. At sabi nga po sa ngayon, wala na makapagbiyahe palabas. So hinarang na rin nila pati yung mga airport. Sabi nga nasa Tel Aviv na airport na. At as of the moment po, sabi nga nakakalungkot dahil may mga iba daw po na terrorist na nagdadamit ng mga IDF. Pag sabi IDF, Israel Defense Force. Parang sa Pilipinas, kunyari yung mga sundalo, nakakatok sa mga bahay na akala mo tutulungan sila i-rescue pero pinapatay nila. Kaya hindi parang kumbaga para yung tiwala ba, hindi nila alam kung ano ba to, sundalo ba to o terrorist. And sabi nga po as of kanina, ay ano ka lang po kasi na balita, 1,200 na daw po yung sugatan. And 250 na po yung namatay. And pati yung mga sundalo, sabi nga ito dati daw po kasi sa mga previous wars na nangyayari sa Israel, nasa front line yung mga IDF. Pero first time daw po ngayon, hindi mahanap asaan po yung mga sundalo. So may mga iba na po sila nakuha na nasa, parang yung mga iba pong napatay na mga sundalo, pinarada pa po doon sa lugar ng Kumbaga parang, grabe kung makita niyo po yung mga videos, nakakaawa na pinaparada nila yung mga patay ng sundalo, tapos sinahampas-hampas pa ng mga terrorists. And sa ngayon din po, marami ng mga terrorist group sa iba't ibang lugar na nagsabi na ready na sila to attack. And sabi nga pong gano'n, nakinig ako kay Amir Sarfati, sabi niya hindi siya naniniwala na parang isang group lang o isang bansa lang yung dito. Parang may gawa nito. Kundi may someone na malaki na nasa likod nito. At sabi nga po, it can be Russia. Kasi nga daw po, yung mga bomba na dati, di ba, na nababantayan nila, pero biglang even po mismo yung parang nahack nila yung Iron Dome, and kaya po hindi na-intercept. At dahil nga po doon, ang kaya lang daw pong gumawa nun, it's either Russia, kasi dalawa po yung superpower, di ba? United States and Russia. Or China, hindi ko alam kung ano. Pero ang sasabi nga, ang may ganun daw klaseng katindi na military na kayang gumawa nun ay pwedeng Russia. So kaya po yung mga nangyayaring ito ay nakaprophesy naman sa Bible na talagang time will come, everyone will be against Israel. Pero sabi nga gano'n, di ba? Ito parang nakikita natin right before our eyes. Pero of course, as a nation, tayong bansang Pilipinas o tayong mismong church, we stand for Israel. Kaya lagi yung prayer natin, di ba? Talagang we pray for the peace in Jerusalem, we pray for the peace of Israel. At sabi nga, kung meron daw pong time na kailangan tayo ng mga kababayan natin, mga pananampalataya sa Panginoon na nasa Israel, ngayon po yun. So talagang napakahalaga po na tayo ay manalangin ng pagkakaisa
magkaroon pa rin magkaroon ng kapayapaan sa lugar na yon. Dahil sa ngayon nga daw po, tuloy-tuloy yung tunog about sa pag nagano kasi doon, pag tumunog yung sirena, tama, siren, yan. Pag tumunog po yon, pupunta sila sa mga bomb shelter. Ibig sabihin kasi may mga babagsak na mga bomba sa paligid. And kaya sabi sa ngayon daw, wala silang hindi nila alam kung anong mga susunod na pangyayari. Pero they are praying. Kumbaga nananampalataya pa rin tayo sa Panginoon. Sabi nga, ni Amir Sarfati, isang Hudyo rin siya na minister, sabi, hindi ako natatakot because I know that He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Diba? Ang Diyos na may hawak, nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog. Kaya, napakahalaga ipanalangin natin sila, and sabi nga, ang isa daw good news din, despite sa mga nangyayari doon sa Israel ngayon, may mga grupo na nasa mga bomb shelter, kumbaga nasa ilalim sila ngayon ng lupa, di ba, nag-ano sila doon. Eh nakakatuwa daw, na yung mga pinupuntahan nila mga group doon, nagkakantahan, nag-praise and worship sila, and may mga shofar silang hawak at nagpupuri sa Panginoon. Na alam nila, iingatan pa rin silang Panginoon, puprotektahan sila, and yung kagandahan doon, nakakapag-minister sila sa mga Hudyo. So ipag-pray natin, itong pangyayaring ito is marami pa mga Jews, yung talagang kilalanin si Jesus as their Messiah. And alam natin, di ba, we are living in the end time. Sabi nga nung iba, pwedeng it can lead to World War III kasi pa nagkampi-kampihan yung mga bansa. Pero ang ipanalangin natin na ang Pilipinas will continually stand for Israel. Na tayo, di ba, kahit anong mangyari sa Israel tayo, panalangin natin ang katuparan na alam natin very soon darating na ang Panginoon. So, yan ang pinakapaghandaan natin at patuloy natin ipanalangin ang bansang Israel. So, right now, before lang ako mag-start, can we just mag-pray lang tayo, and kayo rin, paano natin pag-pray ang Israel? Kung paano nyo iniisip na ipag-pray ang bansang Pilipinas. Diba? Kung parang pag-iisipin nga natin, ayun pala, nakalimutan ko, wait na, bago pala. Isa palang, titingnan din nila palang bakit nangyari yon. It can be inside job. Kasi imposible daw na parang matalo, parang hindi, nowhere to be found ang IDF. Pero it can be daw po na mula sa IDF mismo, yung naglabas na mga ganon. Kasi sobrang secrecy nun sobrang sikreto na mga ginagawa. Nakakalungkot na, yun nga, ang nakikita nila is pwedeng may naglabas from within. So parang naalala ko lang yung sa Great Wall of China, di ba, na hindi matalo-talo yung Great Wall, pero nung tagaloob mismo yung naglabas, doon sila natalo. And alam niyo po, yung mga nangyayari kasi sa Israel, di ba, it can also represent sa church. Kaya ganong kahalaga nowadays, di ba, na tayo yung nasa loob ng church, tayo yung magkakakampi. Di ba? So once na nag-away-away yung nasa loob ng church, doon delikado kasi, yun nga, it can open door para matalo sila. So kaya, even in these last days, nakikita na natin yan na nagaganap, pero patuloy lang natin, di ba, panghawakan, na dapat tayo mga sundalo ng Panginoon, di ba? We must continue to protect one another. Sabihin, kung isipin natin spiritual realm, di ba, na talaga nasa gera tayo lahat, ganun natin iingatan yung buhay ng bawat isa, na talagang will remain until the end, hanggang sa makita natin si Lord ng mukhaan. So ngayon, sa oras na to, ayan, di ba, mapalad ng Pilipinas, hindi nagkakaroon ng ganitong gera. Pero how can we pray for Israel? Para sa ano yung pinaka-best na pwede ipag-pray natin sa kanila? Isipin natin, di ba, na ang Israel parang Pilipinas. Paano natin pag-pray yung bansa natin, di ba? Ganun natin ipag-pray. So, ngayon pong umagang ito, ang topic po natin is Jesus is our joy. Ayan po. So, alam nga po natin, ayan. So, actually kahapon po, meron akong ginagawang isang sermon talaga. Na akala ko po yun talagang gusto ni Lord. Kasi parang last week pa, yun din yung parang nilid ako ni Lord na ituro. Pero kahapon po, sabi ko, hindi ko matapos. Sabi ko, may iba talagang gustong si Lord na imensahe. And it is still about joy. Ayan po. Sabi ko, ayaw ko tigilan ng joy. So, kailangan po siguro talaga mag-manifest ito sa ating mga buhay. At I believe po na ito na po yung pinaka-highlight ng Feast of Tabernacles na message regarding the joy. Si Jesus mismo
yung ating joy. Ayan po. Tama po ba yon sa buhay natin? Si Jesus po ba ang ating ultimate joy? Amen. So ngayon po, tuturo ko po sa inyo yung secret ng Christian joy. Ayan, naalala ko noon, si Papa, di ba, may preaching siya na, di ba nga, kasi ang Book of Philippians is a book of joy. So kung yung mga Pilipino, di ba, favorite natin, pag nasa Jollibee tayo, anong in-order natin? Chicken joy, di ba? So talagang parang ano yan parang tawag doon talagang nakagawian na. Di ba? Na gusto natin umorder lagi ng chicken joy. Di ba bakit daw? Kasi pag kumakain ka ng chicken joy, nakakasaya, di ba? Yun yung manok na ang saya kainin, di ba? Dahil parang di ba, ang juicy niya, ganyan. And tayo, kung kumahilig tayo sa chicken joy, dapat mag-manifest sa atin yung Christian joy, di ba? Kung may sabi, isa pang chicken joy. Di ba? Dapat tayo, mga Kristiyano, punong-puno ng joy. Amen po. Amen. Ayan. So, ito yung pag-aaral natin ngayon. Tuturo ko sa inyo ngayon yung mga bagay na nagpapaalis ng joy natin. Di ba? Bakit kaya minsan, di ba, nawawala yung joy natin? At ano yung mga dapat natin gawin para ma-overcome yon? Kasi nga, ito nga po yung nais ng Panginoon sa atin, lalo na itong end times, ang dami talaga mga taong malulungkot, di ba? Ang dami mga tao na depressed, ang dami mga tao na, parang they're just surviving every day. And nagulat nga po ako, glory to God, yung mensahe last week, after ko po nag-message, may mga nag-message sa akin, even from the daughter churches, na talagang very, parang, Pastora, talaga nakarelate ako dun sa topic mo, kailangan ko talaga to. And I praise God, dahil, yun na nga, marami na ngayon, even sa mga Christian community, na nakakaranas na nga ng kalungkutan, or parang nanghihina, nalulupaypay, or parang ayaw magpatuloy. Pero we believe, di ba, ito pa rin yung timely message ng Panginoon, na itong last days, dapat maibalik talaga. Di ba? Yung prayer nga ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Kasi nga, marami nang humihinto, marami nang tumatalikod. Pero I pray in the name of Jesus, as we know the secret, di ba? Pag may nalaman kang sekreto, di ba, dapat i-apply sa ating mga buhay. So, una-una po, ayan, sige, sabi dyan, ang ating pong opening verse natin. So, we know, si Jesus po, binanggit sa Isaiah, is a man of sorrow and acquainted with grief. Lalo na nga, di ba, on the way to Calvary, na talagang grabe yung mga paghihirap na dinanas ng Panginoon. But, yet, di ba, despite na siya ay man of sorrow and grief, di ba, yung buhay niya, nagkaroon ng mga grief, sabi dyan, meron pa rin siyang deep joy beyond anything in the world could offer. Imagine mo, anong klaseng joy yung meron kay Jesus na even in the midst, di ba? Imagine niyo po, di ba? Ito yung pangyayari kay Jesus. Nung time na siya ay binetray, di ba? Kumaga, binetray siya ng isang disciple niya, binenta siya, tapos, nung time pa na hinuli na siya, lahat ng disciples na iniwan siya. Di ba kung tutuusin, parang kung ibang tao yon, parang kung tayo, grabe sila, lahat sila iniwan ako. Ultimo si Peter na nagsabing, kahit anong mangyari, kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwanan. Pero iniwan din siya, di ba? Tapos, ano nangyari? Di ba, nung time na parang kaharap na ni Jesus, lahat ng mga tao, mga pinagaling niya, di ba, ginawa niya ng miracle. Pero anong sinagaw ng mga tao? Crucify him. Di ba, kung tutuusin yung audience niya yun yung mga taong pinagministeran niya. So parang iisipin mo kung tayo yun, di ba, parang naimo na tayo, grabe sila, pagtapos ng mga ginawa ko sa kanila, di ba, ganon. Parang, mga iniwan nila ako lahat. Pero wala tayong nabasang ganon kay Jesus. Ano pa yung narinig natin kay Jesus? Ito yung sinabi niya, di ba, sa mga followers niya, John 15:11, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Anong klaseng kagalakan yun na grabe na yung dinadaanan, di ba? Grabe na yung kinakaharap ng Panginoong Jesus. Pero, nag-iwan pa rin siya ng kagalakan. So, kaya ito yung joy na tinuturo sa Philippians, di ba? Kaya nga, ang tema nga po ng Philippians ay Christian joy. Pero, di ba, kung iisipin natin, ang sulat na ito ay ginawa ng isang tao na hindi maayos ang sitwasyon. Si Paul po, nung time na ito, ay nakakulong. Nung ginawa niya yung Philippians, sabi nga, siya daw po ay nakabartolina pa. Magsabing Bartolina, di ba, naka-chain, di ba? Hindi maayos yung kalagayan mo. Pero,
siya ay nakagawa pa ng sulat. Sabi nga po nung time na ito ay nasa Rome si Paul in AD 62 at siya ay sumulat sa mga Kristiyano sa church ng Philippi. So ito po ay in-establish niya in church ng Philippi during his second missionary journey kasama si one of the members to, si Epaphroditus. At ito po ay nagbigay ng tulong sa kanya during times ng kailangan niya ng pananalapi. At nakita natin dito, hindi lang po ito basta parang missionary thank you letter lang, kundi ito po ay sulat na isang tao na kahit na nasa tindi ng pagsubok, in the midst of suffering, ang sinusulat niya is about pa rin sa joy. So ano daw pong sekreto, di ba, ng joy ni Paul? Sabi diyan, ang kanya pong sekreto, sabi nga, yung book na ito kasi ay merong isinulat na tungkol sa joy, rejoicing, and gladness over 19 times. Sa 4 chapters po ng Philippians, sino nakabasa na ng Philippians? Sa book ng Philippians, amen? Apat na chapter lang po ito, pero mababasa mo dito 19 times. Binanggit ang joy, rejoicing, or gladness. Sabihin, masayang book talaga to, pero ang nagsulat, nakakulong. Na nasa gitna ng in the midst of suffering. Sabi nga po, walang reason si Paul para mag-rejoice dito dahil siya ay pwedeng malapit na mahatulan at pwede yung hatol sa kanya mapugutan ng ulo. Pero grabe, di ba? Grabe na about sa joy, yung kanyang discuss. And alam niyo po ba, anong sekreto nga niya? Sabi dyan, makikita rin sa book ng Philippians over 5 times. 10 times pala, yung mind na binanggit. At yung word na think ay 5 times. Dagdagan mo pa yung salitang remember na may magsabing tandaan mo, involves in yung isip, over 16 times. So ang sikreto, bakit nasulat ni Paul yung tungkol sa kagalakan, even in the midst ng suffering niya, it's because sa isip. Nilagay niya, di ba? Sikreto nito, meron siyang kaisipan, the mind of Christ. And kaya makita natin, sige, pakinext nga. Ayan po. Sabi dito, ay, hindi, wala. Ayan, so sige, wait lang muna. So sabi dyan, even in the midst nga po ng danger and discomfort, si Paul nag-overflow pa rin siya ng joy mula sa Panginoon. Sabi nga rin po, di ba, sa Proverbs 23:7, as we think, so we are. So a man thinks of himself, yung ka. Kung anong iniisip mo sa sarili mo, yun ang maging ikaw. Di ba? Naalala niyo yung lagi kong sinasabi, di ba? It all starts in the mind. Kung ano nasa isip mo, pupunta sa puso mo. Kung ano nasa puso mo, sasabihin ng bibig mo. Pag sinabi ng bibig mo, magiging direksyon ng buhay mo at yun na rin yung gagawin mo. Sa nagsimula, sa isip. Kaya kung iniisip mo sarili mo, ay mahina ako. Manghihina ka nga. Pero pag iniisip mo, I am strong in the Lord, lalakas ka. Pag naisip mo, matalino ako, di ba? I have the wisdom galing kay Lord, tatalino ka. Pero pag iniisip mo, wala akong kayang gawin, ganito lang ako. So, saan nagsimula? Sa isip. So, kaya ganun kahalaga na maayos yung isip natin. So, yung Book of Philippians, hindi siya para mga, basa natin mga motivational book or inspirational book or mga psychology book na sinasabing, maniwala ka lang, di ba? Maging maayos ang lahat. Hindi lang siya ganun. Di ba? Yung parang commercial ni Robin Padilla noon, di ba? Ano ba yun? Yung walang, kalimutan ko, parang nakalimutan ko, nawala nga. Yun, tungkol yun sa parang, all in the mind, parang all in the mind. Pero, hindi lang siya ganon, kundi, ito pong book ng Philippians, ay tungkol siya sa joy na ibibigay sa atin, hindi lang basta mo lang iisipin, kundi dahil base ito sa salita mismo ng Panginoon. So, before we proceed, doon sa ayun nga, di ba? Paano magkakaroon talaga ng joy sa ating buhay? Tuturo ko lang muna ngayon, meron kasi mga nagnanakaw ng joy natin. Di ba? Sabi nga ni Paul kanina, yung joy na nagbumula kay Lord, hindi mananakaw talaga yan. Pero bakit nga may pagkakataon, Kristiyano naman tayo, bakit nalulungkot tayo? Sabi may mga Kristiyano daw na naglalakad over a gloomy sky, di ba? Di ba ganun yung mga tao, parang minsan pag rainy day, tapos parang dark clouds, parang yung mood mo rin, parang ka nalulungkot, di ba? Yung mga parang imo-imo. Nang ututusin, kung alam natin yung sekretong ito, we can walk under
sunshine, di ba? So, di ba, maliwanag talaga. Kasi ito yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon. So, tingnan natin, ano ba ito yung mga nagnanakaw ng joy sa buhay natin? Na dapat, in Jesus' name, pag magnanakaw, hindi pinapapasok, di ba? Dapat, pinapalayas yun. So, ito daw yung mga nagnanakaw ng joy ng mga Kristiyano. Una, circumstances. So, we can see here, sabi nga, pag daw yung mga tao, ito, reality, pag kontrolado mo yung isang bagay, mas masaya ka. Tama? Parang pag feeling mo, okay lang, alam ko yung mga gagawin mo, di ba? Everything is going your way, feeling mo mas masaya ka. Pero, sabi nga, may isang kwento nga dito. Yung isang anak, sabi niya, Mami, si Daddy mukhang okay yung nangyari sa office niya ngayon. Kasi yung pintuan, binuksan niya na maayos, hindi niya sinipa pagdating. Sabi. Tapos, pag-uwi pa, binigyan kanya ng kiss. Diba? Parang mukhang good mood. Diba? Yung mga ganun tayo sasabi na, uy, mukhang mukhang maganda yung araw nito kasi, nakasmile. Pero alam niyo po ba, sabi siya, yung person daw, na yung happiness niya nakadepende sa ideal circumstance, sabi dyan, is going to be miserable much of the time. Ano ibig sabihin po nun? Kung ikaw yung taong ang buhay mo nakadepende lang sa happenings, 'di ba? Kaya nga yung happiness is minsan nga, 'di ba? Ang dating daw noon, masaya ka lang pag okay ang lahat. Nakadepende ka sa happenings. Pero sabi diyan, magiging miserable yung buhay natin pag ganon. Kasi parang pag walang ngumiti sa akin pagpasok ko, sisimangot ako all the time, buong oras. Yung parang ikaw yung tao na parang nakadepende sa yung kasayahan mo nakadepende sa mga tao sa paligid mo. Then, miserable ka na pag ganon. Kasi dapat, dapat, di ba? Hindi tayo kontrolado ng circumstances. Ano yung sabihin yan? Sabi ganon, makita natin yan. Sabi, katulad nga ni Paul, mamaya, ko sa inyo paano natin ma-overcome to. Tingnan si Paul. Di ba? Siya ay nakakulong, pero sumulat siya ng topic about sa joy. Ayan. So mamaya, makita natin anong ginawa ni Paul, paano niya napagtagumpayan yung bagay na yon. Pero yun nga mga kapatid, isang bagay na nagnanakaw ng joy natin, yung mga pangyayari. So kaya dapat, 'di ba? Weather. Pag ang joy ay galing sa loob, 'di ba? Kahit even in the midst of suffering, nakakatawa ka pa rin. Amen. 'Di ba? Huwag nga lang daw tatawa ng mag-isa. Kasi delikado na yun. Pero yung sabihin, di ba, pag nakita mo na, di ba, for example, nakita mo na nga yung, like example natin, nakita mo yung bigasan mo, paubos na. Di ba? Mag-walling ka na ba nun? Dahil lang doon? Or, magpupuri ka sa Panginoon, di ba? In Jesus' name, alam ko that God will provide. Di ba? Dati noon, kasi si Papa, pag nag-preach siya noon, minsan daw, pero maling statement na yun, di ba? Dati daw kasi, parang habang nag-ano si Papa, sabi, Pa, kami mga anak daw, Pa, wala nang bigas. Sige, God will provide. Pa, wala nang gas. parang lahat na wala, di ba? Pero in Jesus' name, hindi nga tayo wala, naubos lang. Pero pag gano'n na nga yung sitwasyon na parang, uy, paubos na yung ganito, paubos na yung ganyan, di ba? Pag gano'n ba yung sitwasyon, mga nanay, pag yung wallet nyo, paubos na yung laman, malalaman na ba ng mga tao sa paligid yung naubos na yung pera? Di ba? Naalala ko kasi dati, yung lola ko kasi, para malalaman namin, pag yung lola ko, naubos na yung pera niya, kasi ang ingay na. Di ba? Ganun ba? Ganun ba dapat? Di ba? Pero sabi nga ni Bishop, kailangan, di ba? Ang pagpupuri ka sa Panginoon, hindi nagbabago kung gaano kaliit o kalaki natatanggap. Di ba? Pag ikaw yung malakas hallelujah! Di ba? Sabihin, uy, ang daming pera siguro niyan, lakas mag-hallelujah eh. Pag maliit na ba natanggap, hallelujah! Ganyan na ba dapat, di ba? Dapat hindi nagbabago. Maliit man na blessing, malaking blessing, laging di ba? Yung circumstances, kahit anong circumstances, parehas pa rin ang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Nakakatawa, mga paus yung mga tao, si Paul paus din kanina. Ayan po. So, pangalawa, ayan po. Ito daw po, isa pang nagnanakaw ng joy natin, mga tao. Tama. Saya-saya mo, di ba? Uy, saya-saya mo pag dumain bigla yung kaaway mo. Wala na. Di ba? Kaya, ito yung mga pangyayari. Totoo naman, di ba? All of us have lost our joy because of people. Bakit? May mga nasabi sila na nagpalungkot sa'yo.
may mga ginawa sila, o sila mismo. Uy, grabe naman yung sila mismo. Di ba? May mga ganun no? Parang, ba't kaya wala namang ginagawa? Kahit wala ginagawa sa akin to, kumukulo dugo ko dito. Grabe na yung ganun. Dapat hindi ganun yung Kristiyano. Amen? Diba? Kasi dapat tinitignan natin yung bawat isa sa image ng Panginoon. Pero yun din, somewhere along the way, tayo rin naman, mayroon din tayong nagawa na pwede nalungkot yung mga tao sa ginawa natin, di ba? Pero yun nga, may mga circumstances na whether tama yung ginawa ng tao, mali yung ginawa ng tao, pero naapektuhan ka, nalungkot ka. Tama, di ba? For example, sa leadership, di ba, nakita natin example na yon na kung ang leader, gusto mo lang lagi magpasaya ng tao, huwag kang maging leader. Magbenta ka ng ice cream o mamigay ka ng ice cream, di ba? Kasi lahat masaya pag binibigyan ng ice cream. Pero bilang leader, bilang pastor, bilang magulang, meron ka mga desisyon na gagawin na hindi matutuwa yung anak mo, di ba? Lalo na pag pinapalo, pag disiplina. Pero kailangan gawin. So we can see here, even people can take away our joy. Pwede nilang kunin yon. Pero sabi nga, di ba, tayo ay tinawag na salt and light of this earth. Pero minsan yung ilaw, dumidilim. Sa ginawa ng tao, ang liwaliwanag mo, may ginawa yung tao, dumilim ka bigla. Nandilim yung paningin mo. Joke lang, GS name. So minsan din yung asin, di ba, we are called to be salt of this earth. Ano ba ginagawa ng asin? Di ba, pampalasa. Pero yung minsan yung asin, wala nang lasa. Minsan may ginawa yung tao, wala ka ng gana, wala ka ng panlasa sa kanya. Pero yun nga po mga kapatid, we can see here, mamaya tuturo ko sa inyo paano ma-overcome yung mga ganyang bagay. So pangatlo na ay things. Alam niyo po ba kung may isang bagay din nagnanakaw ng joy ng mga tao, ay yung mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay, ayan. Pero alam natin, sinabi ni Jesus na huwag tayong mag-lay up ng treasures dito sa mundo. Bakit? Diba? Hindi siya safe, hindi siya naglalas, at hindi siya mag-satisfy. Diba? Kahit na, diba, ang isang tao, kahit magkaroon ng collection, diba, pag may collection nga tayo, the more na nagko-collect ka, the more na gusto mo pa, lalo. Ibig sabihin, hindi na satisfy kasi yung needs dito sa mundo. Hindi na satisfy ng mga bagay lang. And also, sabi dyan, akala ng mga tao, the more na may mga gamit sila, the more na magpapasaya sa kanila. Pero hindi yan ang katotohanan, di ba? Minsan nga, ang mga tao, sobrang dami ng possession nila. Di ba? Sabi nga yung pinaka mayaman na tao sa mundo, hindi siya yung pinakamaraming bagay na meron siya. Kundi pag tinanggal mo lahat ng mga bagay na yan, gano'n pa rin siya magiging masaya. Diba? Yun ang taong masaya. Totoo talagang may kagalakan. Kaya nga nakita natin dyan, sabi, beware, diba? Guard every kind of greed dahil ang life is not measured by how much we owe. Kung labanan lang ng kasiyahan yung pag maraming pera, bakit maraming mga mayayaman nagpapakamatay? Diba? Yung kilanda ni Papa noon, yung, alam niyo po yung may-ari ng Kodak, yung film, diba? Alam niyo po ginawa niya, sobrang yaman niya. Pero parang naghiwalay siya parang gano'n, iniwan siya ng pamilya niya. So ginawa niya, parang gusto niya kasi magkaroon ng maraming pera. Pinahil niya yung lahat ng pera niya. Ginawa niyang higaan. At tapos, sumiga siya doon, sabi niya, ang yaman-yaman ko na. I'm in the top of the world. Tapos sa drawer niya, katabi nung ginawa niyang higaan doon, nandun yung sa drawer, yung baril. Ginawa niya yung baril niya, nagpakamatay siya. Dami pa nung ginawa niya higaan yung pera, di ba? Kung pera lang, ang talaga nagbibigay ng kagalakan sa mga tao, maraming mga tao, di ba, na nagpapakamatay dahil sa pera. Pero alam natin, hindi yan ang nagbibigay ng totoong kagalakan talaga. Pero yun nga, sa buhay din ng mga Kristiyano, ingat tayo sa greed, di ba? Sabi nga, si Lord nagsusupply siya ng lahat ng ating need, not our greed. Kaya mga kapatid, minsan iniisip natin, di ba, parang the more na pag nagkaroon siguro ako ng ganitong cellphone, magiging masaya ako. Pero kung kailan ka nagkaroon cellphone, ano nangyari? Dati, ang saya-saya natin, meron tayong 5110. Di ba? Tama. Di ba? Noon lumabas yung 3210. Di ba? Mas maliit na. Ang laki pala na tong cellphone na to. Ayoko na nito. Tapos, nagkaroon ng 8210. Mas maliit pa, di ba? Tapos, nagkaroon ng mga, di ba, nung araw, pumunta pa tayo ng Metropolis para magpalagay ng screen. Yung screen, screen, ayan, cellphone na. May ilaw. Papalagay ako ng backlight, di ba? Hanggang sa, di ba? Grabe na. Akala mo, saya-saya mo na nagkaroon ka ng ganong flat na ganong cellphone na tawag nun. Hanggang sa pa-improve ng pa-improve. At hanggang ngayon, yung mga iPhone, di ba? Hindi pa rin natatapos. Ano na bang latest? iPhone
15 na? Wow. 14 pa lang. Di ba? 15, may 15 na, grabe. Ayan, hindi na satisfy yung mga tao, di ba? Akala nila, nung nagkaroon sila ng ganitong klaseng iPhone, di ba? Okay na to, saya-saya mo na. Ano na, 3 yung camera. Ngayon, ilan na ba yung camera ng iPhone? Ngayon, hindi pa rin masatisfy, di ba? So, hindi yan ang magbibigay pa rin ng satisfaction. Sabi nga nun sa Abraham Lincoln daw, kasama yung 2 anak niya, dalawang batang anak niya lalaki. Then maya-maya nag-iiyakan na. Then sabi nga nun, may dumaan na isang lalaki, sabi, Sir, Mr. President, bakit umiiyak yung 2 anak mo? Sabi niya, same problem na mga tao sa mundo ngayon. Meron akong 3 chocolate almond, gusto nila tig-2 sila. 3 lang, di ba? So paano? Ayaw magpalamang ng bawat isa. Di ba? Yan ang problema ng mga tao ngayon, ayaw nilang parang nalalamangan, di ba? Or parang naiinggit pag may isa, ganito, ganyan. So, things nag-aalis din ng joy ng mga tao. And lastly, worry. Ito daw yung pinaka-worst tip, di ba? Pag yung isang tao, di ba, hindi pwede magsama ang joy at worry. Dahil nga, pag nag-aalala yung tao, hindi makapagsaya. Di ba? Yun yung nakakalungkot na ang dami-dami, for example, sa isang taong ang dami-dami pagkain nakalagay sa kanyang hapag. Di ba? Pero pag naisip niya, nag-alala siya, hindi na siya makakain. Di ba? Kaya yung last time, nung Mother's Fellowship namin, nagturo ako about para magkaroon ng peace of mind. Yan, may mga iba-ibang klase ng muka, di ba? Na pag nag-aalala yung mga tao, sila dito nakakain na ng buong kuko. Di ba? Sobrang panic. So, ang worry daw po ay inside job. Sabi nga, ito daw yung picture ng worry. Sa Greek word, ito daw ay parang tug of war. Ganun daw yung nangyayari sa isip ng isang tao nag-aalala, parang may nag-aatakan. Kaya ang sakit sa ulo, di ba? Parang hindi ka makapag-isip, inisip mo paano yung pambayad ng ganito, paano yung ganito, paano yung ganyan. And sabi nga daw po, 90% ng inaalala natin hindi naman nangyayari. Tama? Di ba? Inisip mo, ayan, di ba? Although common naman talaga sa mga magulang, kaya nga mga anak, lagi kayo magpapaalam kung asan kayo, di ba? Para si Tita Rosita. Hindi sa buong nag-a-announce sa buong STLMI. Ayan. So kasi syempre, sa isang magulang, di ba, nakakapag-alala naman talaga, pag gabi na, wala pa yung anak, di ba? May one time nga sa amin, si Ate Jedy, dito lang sa Katarungan, lahat kami sa GC. Asa na si ate? Pauwi na si ate, di ba? Sabi ko, maintindihan mo talaga yung mga magulang, pamangkin pa lang yun, ha? Di ba? Kaya, mga anak, lagi kayo mag-inform sa mga anak nyo, sa mga magulang nyo, para hindi sila nag-aalala, di ba? Pero yun nga, di ba, hindi makatulog yung mga magulang, di ba, pag wala pa yung anak nila sa bahay. Kaya nga, ito yung isang bagay na nag-aalis ng joy natin. Sabi nga ganon, sa mundo ngayon, you can purchase sleep. Bibili ka ng mga, tawag dyan, may mga iba bumibili ng sleeping pill para makatulog. Pero hindi talaga siya nagkakaroon, hindi ka makakabili ng rest. Di ba? So sabi nga, pwede ka daw bumili ng pagkain, pero hindi mo mabibili yung gana. Di ba? Kasi ang taong nag-aalala, walang gana. Di ba? Kaya sabi dyan, ito pong isang bagay, ang worry, kailangan din ito ma-overcome. Kasi isang bagay ito, one thing na nag-aalis ng joy sa ating mga buhay. So kung alam na natin, ito yung mga nagnanakaw, in the name of Jesus, dapat alisin natin to sa ating buhay. Kung mapapansin nyo po, lahat ng ito ay nagdi-deal pa rin saan? Sa kaisipan. Kaya nga, next natin, sabi dyan, makita natin, we must cultivate the right kind of mind. Bakit po? Lagi ulit, outlook, sabi nyo nga, outlook determines outcome. Kung ano nakikita mo, di ba? Pag nakita mo kasi, yan sa isip, yun ang pupunta sa isip mo. Yun na rin yung magiging outcome. How you view things, yun yung magiging outcome ng buhay mo. So yung attitude of the mind natin sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga sitwasyon, yan yung mag-determine kung magkakaroon ka ng joy o kulang ka ng joy sa buhay mo. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, ayan, it all starts in the mind. Kaya ang sekreto rin para makip natin, magkaroon pa rin ng joy in spite of circumstances, people, and things, and that will keep us from worrying. Ito po, may 4 tayong pag-aaralan. Una ay, ayan, sa Philippians. Lord. Ayan, sa Philippians 1:1-4, ito po yung klase ng pag-iisip na dapat meron tayo para mawala, wag manakaw yung joy sa buhay natin. Number 1, kailangan po tayo ay merong
single mind. Isang isip lang. Sige, painom lang po muna. Wait lang po. Praise, ayan po. Nasunod-sunod talaga kasi ako ng nagturo ako ng Thursday tas Friday po, no? Ayun, kaya yung boses natin, mag-play niyo po yung boses ko. Ayun po. So, nakita natin dito, dapat meron tayong single mind. And alam niyo po, sabi nga sa James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. So, ang double-minded yung, di ba, pabago-bago ng isip. Di ba, pag ang tao, pabago-bago ng isip, di mo mapagkatiwalaan. Kasi, mag-yes, tapos mamaya mag-no. Ay, wag na lang pala. Ay, di ba? So, sabi nga dyan sa James, wag daw mag-expect ng blessing kay Lord pag yung tao double-minded. So, dapat single lang yung pag-iisip natin. At sabi nga po, si Paul, in-express niya yung sa attitude niya, na meron siyang single-hearted devotion lang, di ba? Sa Panginoon. Sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. So si Paul, nakita natin dito, even the midst ng kanyang pangyayari sa buhay, hindi siya tumingin sa circumstances niya. Sabi dyan, sabi dito, he did not look at Christ through his circumstance, rather, he looked at the circumstances through Christ. Ano po yung pagkakaiba nitong dalawang to? Na sinabi dito, sige, next natin. Makita po kasi natin dito na even in the midst ng sitwasyon ni Paul, nag-serve pa rin siya sa Panginoon. Di ba, imagine niyo po, nasa kulungan na siya, pero hindi yun nag-stop sa kanya na ma-stop na yung calling niya, kundi kahit nasa loob siya ng kulungan, anong ginawa niya? Nagbahagi pa rin siya ng salita ng Panginoon. Sabi nga po dyan, pag ang isang Kristiyano daw po ay single-minded, concerned siya about sa fellowship of the gospel, ito po yung ginawa ni Paul. Even po nakakulong siya, through his letters, in-strengthen niya yung fellowship sa mga Kristiyano. Also, concerned siya sa furtherance of the gospel, naging opportunity yon na nakakulong siya, pero nangaral siya ng salita ng Panginoon. At sabi dyan, also, the faith of the gospel. Pag sabing faith, dinipensa niya. Soldier tayo ng gospel, na even humarap siya sa court ng Rome, di ba yung kinausap niya, sila King Agrippa, dinefend pa rin niya yung gospel. So sa atin po mga kapatid, di ba, every time na tayo ay humaharap sa mga sitwasyon ng buhay natin, yung bang pangyayari niyan, naging bitter ka ba? O naging better ka? Diba? Dapat ganun lagi, diba? Yung sa mga sitwasyon ng buhay natin, kunin natin lagi yung lesson sa mga pangyayari. We look at the circumstances through Christ. Diba? Na Lord, even itong mga dinadaanan ko ngayon, alam ko Lord, ikaw pa rin yung maitataas dito. That we know that all things work together for good, that them that love the Lord and are called according to His purpose. And pag ganyan po tayo, once na may mga kinaharap tayong sitwasyon at tinake pa rin natin yung opportunity na to, na i-share yung gospel. Si Lord pa rin yung matataas sa buhay mo. Sabi dyan, your circumstances will work for you, not against you. So kayo po, pag tinanong about isa dito, sa mga kinakaharap natin ngayong right now sa ating buhay, yung bang sitwasyon na yan sa buhay mo ngayon, nag-work ba yan for you or against you? Ibig sabihin, meron ka bang may good thing, di ba? Sabi nga, there are good things out of bad times. Nakakahanap ka pa rin ba ng good even dumadaan ka sa pagsubok? Amen, di ba? And kailangan po ganyan tayo. Sabi nga, di ba, outlook determines outcome. Na itong sitwasyon na meron ka ngayon, Lord, by faith in Jesus' name, di ba? Dahil sa pangyayaring ito, mas na-focus ako sa'yo. Di ba, yung kinukwento nga, di ba, lagi ni Marvelin, di ba, yung nangyari sa kanya noong time na nabanlian nga siya, di ba, ng kumukulong mantika. Na instead na maghalit siya, di ba, sa Diyos, na pwedeng sabihin niya, grabe, nagdilingkod ako noong time na nagluluto lang ako para sa mga kabataan, tas ganito nangyari sa akin. Ayoko na magluto kahit kailan. Pwedeng ganun sa iba. Pero, praise God, siya tinignan niya yung sitwasyon na yon through Christ. Na, anong ginawa niya? Sa pangyayaring yon, mas nakita niya yung pagmamahal ng mga tao sa paligid sa kanya, nakita niya yung provision ng Panginoon, nakita niya in the midst of that, mas napalapit siya sa Panginoon. And kaya lagi niyang tinetestimony yan kahit saan, di ba? Sinasabi niya talaga yung pangyayaring ito. Kaya sa atin din, anong testimony meron ka? After mo dumaan sa matinding mga pagsubok ng buhay mo, lumabas ka ba dyan na gold ka?
Amen? Diba? So dapat ganun po ang sa ating mga kapatid. So that's number 1, single-minded. Si Lord pa rin. You fix your eyes on Jesus, even in the midst of everything. And what will happen? It will produce joy sa buhay natin. Lalabas ka, mag-testify ka, di ba? Umiiyak ka man, pero tears of joy na. Amen, mga kapatid, di ba? Kaya that's number 1. Dapat meron tayong single mind at ang focus pa rin natin, out of any situation, ma-spread ang gospel. Magamit ka ni Lord. Yung pangyayaring yan, magiging testimony mo to declare the goodness of God, the gospel sa mga tao. Pangalawa po, we should have, sa chapter 2 naman na to, pag binasa natin buong chapter 2 ng Philippians, makikita naman natin dito yung submissive mind. And ang focus ng chapter 2 is about people. Naalala nyo, isa sa mga nag-aalis, nagdanakaw ng joy natin mga tao. Pero dito, tuturuan tayo kung paano pa rin, di ba? Paano mo overcome yung hindi mo hayaang manakaw ng mga tao yung joy sa buhay mo. Ang sekreto dito ay nasa verse 3, sabi dyan, don't be selfish, don't try to impress others. So, ayan, tandaan natin, di ba? Every time naging makasarili tayo, ayan na, malungkot ka na yan. Papalungkotin na yung buhay mo. Bakit? Laging tandaan natin yung spelling ng joy. Ano yung una? Jesus first. That's single-minded. Si Lord yung inuuna mo. Anong pangalawa? Others. At dito sa submissive mind, mas inuuna yung ibang tao kesa sa sarili mo. Na ibig sabihin si Paul, inuna niya yung iba bago siya. Pwede naman, nakakulong na siya doon, isipin niya, kawawa naman ako, di ba? Pero hindi yan inisip niya. Hindi inisip yung sarili niya. Kundi inisip pa rin niya, kamusta yung mga churches? Kamusta yung mga members ng church sa Philippi? Kailangan mapalakas ko sila. So, di ba, napaka-unselfish po. At ang isang tao, once na ikaw po ay unselfish, di ba, sabi nga, ang pinakamasayang tao sa mundo, yung mga givers. Yung mga iniisip lagi, hindi yung sarili niya, kundi yung iba. Sabi dyan, don't try to impress others. So, mga kapatid, isang bagay din na nagpapaalis ng joy natin pag nagpapanggap ka. Di ba? So, ang hirap magpanggap, ang hirap magpa-impress, di ba? Nang hindi naman ikaw yon. Kaya yan din yung isang bagay nagpapaalis ng saya sa mga tao pag nagpapanggap sila. And next, sabi dyan, be humble, thinking of others as better than yourselves. So kaya nga, di ba, may mga taong kahit alam na alam naman nilang kailangan nilang tulong, pero hindi sila nagpapatulong kasi iniisip nila, bakit niya ako tutulungan? Bakit niya ako papayuhan? Sino ba siya? Di ba? Mas magaling ako sa kanya. Di ba? Mas tagal na ako sa kanya. Kaya, ano nangyari? Lalo ring hindi nagkakaroon ng kasiyahan kasi nga pag ma-pride na ayan, sarili. Ano nangyari? Nag-aalis niya ng joy ng tao. Pero sabi diyan, kung gusto po natin, mga kapatid, 'di ba, na ma-overcome, na wag natin hayaan yung mga tao nakawi yung joy natin, then magpakumbaba tayo. We must be servants, 'di ba? Sabi po dito, the Christian with the submissive mind does not expect others to serve him, kundi ikaw yung nagsiserve sa iba. And alam niyo po ba, lagi may joy sa pag-serve. Amen. Di ba ang sarap pag, masasarap talaga yung ikaw yung nagluto, tapos kinain nila yung luto mo. Di ba? Tapos lahat nasiyahan sa luto mo, kaysa yung ikaw lang kumain mag-isa. Di ba? O kaya, syempre masaya yun yung pag sa amin, kami nilutuan mo kami. Pero yung nagluto, tapos nasiyahan lahat, mas doble yung saya. Di ba po? Kaya, ibig sabihin nga, di ba, lagi natin sinasabi din sa church, pag feeling mo, nalulungkot ka na, di ba, mag-visitation ka, di ba, mamigay ka, mag-outreach ka, di ba, sabi ko nga sa mga nanay nakaraan, time na po, mag-ano na tayo ulit, mag-visitation na tayo ulit, maglabas-labas na tayo, kasi pag tayo lang dito, di ba, hindi maiwasan, minsan, syempre, nagkakaanuhan, di ba, Minsan may mga nasaktan, di ba? Pero pag lumabas ka na lumabas, iba yung saya, di ba? Tignan mo lang yung mga video natin noon na nag-visitation, lumalabas, sinadalaw-dalaw sino, ganyan. Ang saya. Pag may bagong tumatanggap kay Lord, may bagong na-invite, ang saya. Amen po. Kaya mga kapatid, it's time, kung gusto po natin, di ba, wag yung mga tao maging dahilan para malungkot tayo, maglingkod tayo. Diba? We must have a submissive mind. Isipin po natin kung paano tayo makakatulong sa iba. Ayan po. So, may isang kwento nga dito, sa isang elevator daw, ang daming tao. So, isang nandun ay magnanay, may isang bata siya. Tapos maya-maya, may sumakay na
medyo malaki. Medyo mataba. Ayan, pagpasok yan sa elevator, habang umaakyat, biglang sumigaw yung matabang babae. Sabi niya, aray ko! Sabi niya, yung anak mo, kinagat ako. Sabi. Tapos, sabi ngayon ng bata, inupuan mo yung mukha ko. Sabi, kaya kinagat niya, kasi naupuan nga naman siya, kinagat daw niya. So, di ba, sabi ganun, yan daw po yung problema ng mga tao sa mundo ngayon. Di ba, na pag once na nape-press, di ba, anong ginagawa? Gumaganda na, di ba? Or pag nauupuhan, sabi, pag merong nagagawa sa'yo, anong ginagawa? Gumaganti rin agad. Kaya nga, yun po yung pangyayari sa mundo. Pero if all of us, magiging servant, uunawain natin yung mga tao, di ba? We will find a way to help one another, to serve one another, to do good to them, di ba? Then, ang mga example po niyan, ito, sabi yung chapter 2 na yan, bigyan tayo ng wonderful example ng mga taong may submissive mind. Number 1 na si Jesus, Diyos na siya sa langit, pero nagkatawang tao siya. Iniwan niya lahat ng glories ng langit para maglingkod sa atin. Diba? He came here not to serve, not to be served, but to serve us. Hanggang kamatayang ginawa ni Jesus. Also si Paul, si Timothy, si Epaphroditus, ayan. Sila yung may mga prinsipyo na kung sinong nagpapakumbaba. Diba? Yung nagmamataas, ibababa. Pero yung mga nagpapakumbaba, ay tataas. So mga kapatid, if we want to be great in God's kingdom, ano dapat? Learn to be a servant of all. Diba? At ang bawat paglilingkod na ginagawa natin, may joy yan. Pag ginagawa natin yan ng ating buong puso at may pag-ibig sa Panginoon. Pangatlo po, another mind na kailangan natin, di ba, is spiritual mind. Ano yung unang mind para magkaroon lagi ng joy? Single mind. Pangalawa, submissive mind. Pangatlo, spiritual mind. Dito naman sa chapter na to, 11 times nabanggit ni Paul ang patungkol sa things. So gaya kanina, di ba? Yung mga bagay na pwede mag-alis ng joy natin, mga bagay din. Pero anong sekreto para wag manakaw sa'yo yung joy mo ng mga bagay? Dapat we should set our affection on things above. Dapat tayo ay hindi nakafocus sa mga bagay sa mundo lang, mga temporary. Dapat ang isang, sabi dyan, spiritually minded Christian concerned sa heavenly things. Ang point view natin lagi ay makalangit. So kaya sabi nga dyan, gusto natin mag-possess ng mga bagay, di ba? Pero wag nating hayaan yung mga bagay ay i-possess tayo. And sabi nga po, one thing daw, sabi ni Jerry Isabel, di ba? One thing malalaman po pag yung isang bagay ay masyado ka ng pinoses. Di ba? Ay sabihin, wala namang masama, magkaroon ka ng cellphone. Pero wag mong hayaan yung cellphone ay maging pag-aari ka niya. Paano yon? Yung wala ka ng ibang magawa kundi mag-cellphone na lang, di ba? Kaya nauso yung term, kaka-cellphone mo yan eh. Na ibig sabihin, wala ka ng ibang ginawang bagay. Yan dyan ka na lang, nakapokus ka na lang dyan. For example, di ba, walang masama na tayo, may mga nanonood tayo, halimbawa, sa YouTube, di ba? O may mga Netflix. Pero pag wala ka nang ginawa, hindi ka na makapagbasa ng Bible. Sa Bible, isang chapter pa lang, tulog ka na. Pero bukas na bukas yung mata mo, lahat ng drama, napanood mo na, lahat ng mga Sabihin, yung mga bagay na to na-possess ka na. Yan ang masama na. At sabi nga po, pag ganyan na, nananakaw na yung saya natin. Nananakaw na yung joy natin. And sabi nga po dito, ang kailangan para hindi mangyari yan, sige next natin. Ayan. We should be like Paul sa chapter na to, maging accountant tayo, na may right values, athlete, with right vigor, ayan, and aliens. Huwag ka maging alien. Sabihin dyan, alien na hindi ka tigamundo. Nasa mundo, pero hindi talaga tigamundo. Bakit? Ang citizenship natin ay nasa langit. So ito daw po dapat ang ating mga sinasabi, I count, di ba? Si Paul, ganun ginawa niya. I count yung mga loss niya, pero gain pagdating kay Christ. Siya rin ay athlete na I press toward the goal. And alien na kung saan I look, ang pagtingin niya ay sa makalangit na bagay. Ayan po. So kung tayo po gagawin natin to, hindi natin hahayaan yung mga bagay sa mundo ay nakawin yung joy natin pag tayo ay laging kinakount natin lahat ng mga bagay para sa Panginoon. May mga nawala sa buhay mo, pero ang kapalit naman nito, na-gain mo si Christ. Diba? Mas lalo ka na palapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga losses na to. And even athlete, diba? Na ibig sabihin lahat tayo, we will continually press. Tatakbo tayo sa run na to hanggang makita si Lord na mukhaan. And we will look
to the heavenly prize. Nakahanda para sa atin. So yung mga bagay sa mundo na to, alam nyo, di ba, pag dito ka nag-ipon sa mundo, darating yung time, susunugin lang lahat. Di ba? Hindi masama magkaroon ng possession, sabi ko nga. Pero wag mong hayaan, yung mga possession na yan, ay kunin ka na yan. And sabi nga, one thing daw, malaman mo nga, pag yung isang bagay talagang todo, may ownership na sa'yo, pag hindi mo na kayang bitawan. Di ba? Kaya sabi nga ni Charles Stanley, everything we hold too tightly, you will lose. Kaya wag kang hawak na hawak sa mga bagay ng mundong ito because temporary lang yan. Dapat we lay hold ng mga pangako ng Panginoon at mga bagay na makalangit. And lastly na po, ayan, ano yung una na kailangan may pag-iisip tayo? Single mind. Pangalawa, submissive mind. Pangatlo, spiritual mind. And lastly, secure mind. Paano tayo magkakaroon ng secure mind? Dito naman makita natin yung mga pag-aalala. At sabi nga po, di ba, ang worry dito sa hindi ko pala nabago yung hindi ko pala nalagay yung, ayan. Sige, yung worry po ay actually wrong thinking sa mind and wrong feeling. Bakit ka nag-aalala? Meron kang maling nakapakiramdam sa mga tao. Meron kang maling pag-iisip sa mga tao or sa mga pangyayari, sa mga bagay. Pero, kung nais mo, di ba, na ma-overcome yung mga bagay na yan, kailangan meron tayong secure mind. Paano tayo magkakaroon ng secure mind? Sige, ito yung kailangan natin. Sabi, di-describe dito, meron tayong mga resources na kay Christ. Bakit hindi natin kailangan mag-alala? Binigyan tayo ni Lord ng God's peace. Shalom ng Panginoon ay binigay niya sa atin as we keep our hearts and mind in Christ Jesus, di ba? Binigyan tayo ng power. We can do all things through Christ to strengthen us. At binigyan tayo ni Lord ng provision. My God shall supply all of my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So kung may kapayapaan ka nagmumula sa Panginoon, meron kang kapangyarihan nagmumula sa Kanya, meron kang provision na isusupply lahat ng needs mo. Bakit ka mag-aalala? Diba? Sabi, why worry when you can pray, and when you pray, pag nag-pray ka na, ba't ka pa mag-aalala? Diba po? So, sabi dyan, kung may ganyan resources, bakit ka pa mag-aalala? You have the peace of God to guard you and the God of peace to guide you. Amen, diba? The peace of God comes to us when we have the right praying, right thinking, and right living. So, yung kapayapaan na yan, pag tama yung pananalangin mo, tama yung pag-iisip mo, tama yung pamumuhay mo, andyan sa'yo ang kapayapaan ng Panginoon. So, yan po ang sekreto for us to have the victory over worry. Ayan po. So, sa mga narinig natin na yan, anong dapat natin gawin? Ayan, in conclusion na. Number 1 po, be sure you are a Christian. Sige, next natin. So, lahat po ba tayo dito, Kristiyano na? Amen. So, kung ikaw po yung Kristiyano na, di ba, you are separated, you are set apart, you no longer belong in this world, but you are in Christ. Alam niyo po ba sa Philippians chapter 1, 2, 3, 4, lahat yan nag-start yung mga verses niyan in Christ, in the Lord. Ibig sabihin lahat tayo dapat ay nakay Lord. To someone na may hawak sa iyo ang Panginoon, hindi natin kailangan maging malungkot. When you are in the Lord, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. So do you belong to Jesus? Ikaw ba ay belong na kay Lord? Amen? So entitled ka sa joy na to. Pangalawa po, admit your failure. Sabi ko nga po, kung merong isang bagay na nagpapaalis ng joy ng mga tao, yung kasalanan. Pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ikaw ay may kinatagong kasalanan, ang hirap maging masaya. Diba? Kung may mga tao kang na-fail, diba? Siyempre, hindi mamaiwasan yon. Kung may tao nasaktan ka, humingi ka ng tawad. Aminin mo yung mga pagkakasala, pagkakamali mo, and also magpatawad ka rin. Kasi isang bagay din nag-aalis ng joy natin pag may tao tayong hindi napapatawad. Diba? Unforgiveness, nag-block ng blessing, nag-block ng joy sa buhay natin. So, the sooner na ma-realize natin yung pagkakamali natin, the sooner na humingi tayo ng tawad. Ask tayo ng forgiveness kay Lord. And soon, pag na-confess mo yan, pupunin ulit ni Lord ng joy yung puso mo. Pag yung mga tao hindi maayos, diba? Makipag-ayos, diba? Para ma-feel ulit tayo ng joy. And next ay, surrender your mind to Christ daily. So itong apat na binanggit ko kanina, ito pong, di ba, we should have a single mind, submissive mind, we should have, spiritual mind, and secure mind. Ito po ay hindi one time, big time lang, every day.
submit natin yung ating kaisipan sa Panginoon. Lord, I have the mind of Christ. Lord, hindi ako magagaya, hindi ako mababaliw. In Jesus' name, I have the mind of Christ. Lord, hindi ako mag-aalala, hindi ako mag-worry, di ba? Dahil ikaw, di ba, ikaw ay nasa isipan ko, yung kapayapaan mo nasa isipan ko. So, lagi natin maging declaration ang lahat ng yan. So, pag dumating sa time para naguguluhan ka na, isipin mo lagi, may double mind na ba ako, di ba? Or naging mayabang na ba ako, or nag-aalala na ba ako. And once again, pag ganon, ihingi natin ng tawad sa Panginoon. So araw-araw, isurrender natin yung ating kaisipan sa Panginoon. And lastly, look for opportunities to put your mind to work. Na ibig sabihin po nito, hanap tayo ng mga pagkakataon when we can also serve one another. When we can also, yung mga naisip natin, makapag-share tayo sa iba. And pag nangyari po yan, di ba, sabi nga, learning and living go together. Yung mga natututunan mo, dapat is nasa buhay. Ina-apply sa ating mga buhay. At sa pamagitan niyan, we will receive the grace of the Lord sa bawat sitwasyon ng ating buhay. So, ngayong umaga pong ito, ano pong sitwasyon ng bawat isa? Ayan. So, nakarelate po ba tayo doon? Di ba, nakita ba natin na may mga, ito yung nagnakaw ng joy sa buhay ko. But we also see here, ganong kahalaga, it starts in the mind. And by faith, in the name of Jesus, ngayong oras mong ito, sige po, tayo lahat ngayong oras na to. And as we sing this song, yung Ikaw ang Aking Buhay, ayan po. Sabi po dyan, di ba, we will find that deep joy. Saan po nagsimula yan, di ba, sa ating kaisipan, it goes in the heart. And right now, mga kapatid, dahil po tayo ay still nasa Feast of Tabernacles, and that kahit naman na matapos na yung feast na to, o yung season na to, we know na si Jesus, pinore out na niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. All we have to do is to believe. Naniniwala po ba kayo? Out of your belly, ano po yung belly natin? Di ba? Parang isip natin parang tiyan lang. But ang sinasabi po doon, innermost being. Out of your, di ba pag kayo po, pag tawang-tawa kayo, sa nararamdaman, di ba, hindi lang naman talaga dito, di ba parang, masaya yung puso mo, pero alam mo sa kaloob-looban mo, tawang-tawa ka, di ba? Hindi mo mapigilan. Kasi out of your belly will flow rivers of living water. At isa po sa ginagawa ng Panginoon sa atin, binabaptize tayo. When we receive the baptism of the Holy Spirit, we are baptized with the joy of the Lord. Yung joy na to, na kahit anong sitwasyon ng buhay natin, nagagawa pa rin natin magpuri sa Panginoon. Amen po. Bakit? Kasi hindi ito nakadepende sa happenings, kundi nakadepende sa sinasabi ng Panginoon. And you believe the Word of God. You believe na kung anong sinabi ng Panginoon ay gagawin niya. Kaya sa oras na po ito, ang pinaka-prayer ko po right now, maranasan ng bawat isa yung baptism of joy. Baptism of the Holy Spirit that will produce the joy in our lives today. Hindi ko po alam kung paano, di ba? But I believe right now, paparanas ng Panginoon sa atin yan. If we believe that, if you believe in Jesus, out of your belly right now, will flow rivers of living water. So habang nag-worship po tayo ngayon, sige po, taas natin yung kamay natin kay Lord. And surrender natin sa Kanya yung ating puso, surrender natin yung isip natin sa Kanya, that we are declaring today we will have a single mind,